na very famous passage sa atin, the contest at Mount Carmel. Yung nangyari sa Mount Carmel, kung paano ipinakita ni Elijah na ang Diyos na kanyang sinasamba ay Diyos na totoo. Sapagkat nagkaroon ng 3.5 years of famine and drought, dahilan sa ang mga tao ay nagkasala sa Diyos, at ang mga tao ay talagang tumalikod sa tunay na Diyos, at ang ginawa ng mga tao ay sumamba sa Baal, sa Baal worship, na yung pagsamba sa Baal worship ay talagang karumal-dumal sa harapan ng ating Panginoon. Na itong pagsamba nila sa Diyos-Diyosan na ito ay nagdulot ng kapahamakan sa bansang Israel, hindi lang sa bansang Israel, even sa land of Judah, na itong northern and southern kingdom ay naapektuhan ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya nga iba't ibang mga sitwasyon ang nagaganap na sabi nga ay talagang kahirapan, yung mga iba't ibang mga problema ang dinaanan nila. Tayo pong lahat ay nandito sa panahon na papasok tayo sa Holy Week. Pero ito rin po ang month of April to May, ito yung month na talagang ang mga Pilipino ay talagang masyadong na-indulge sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Makikita natin piyesta dito, piyesta roon, iba't ibang piyesta ang meron ngayon nangyayari mula sa, sabi nga sa Luzon, Visayas at Mindanao, iba't ibang feasting ang ginagawa ng tao, sabi nga in recognition sa mga Diyos na kanilang kinikilala. But there is only one God na dapat nating sambahin. There is only one Savior na dapat nating kilalanin, none other than our Lord Jesus Christ. He alone died at the cross of Calvary, and He alone rose from the dead, and He alone declared, there is no one that can save man except through that name, Jesus Christ. Kaya nga po, patuloy tayong magdi-discuss about the life of Elijah, how he proved to these people, the very people of God, kung sino ang Diyos sa buhay niya. We will discuss about the God who answers by fire. Ang Diyos na tumutugon sa pamagitan ng apoy. Many times ang tao ay kinakailangan magising sa mga mabibigat na sitwasyon sapagkat maraming mga tao, ang sabi nila, to see is to believe. Yan ang mga panuntunan ng maraming tao, to see is to believe. But we as believers of the living God, we believe and we will see. Tayo naniniwala at tayo makakita ng kamanghamanghang bagay sa ating Panginoon. But many times the Lord will use things in this world kung paano siya magmamanifest to prove to these people in this world that He is a living and a powerful God. At siya ay tunay na dapat sambahin sa espiritu at katotohanan. That we must worship God in spirit and in truth sapagkat siya ay Diyos na dapat nating kilalanin. Sa buhay ni Elijah's single-minded commitment to God, ito ay talagang nag-shock sa maraming tao sa panahon niya. It shocks them sapagkat hindi nila sukat akalain through that ordinary man. Sabi nga ng Bible sa James 5, Elijah was a man of like nature. Si Elijah ay isang lalaking katulad mo at katulad ko. Subalit dahil sa kanyang pananampalataya, ang sabi nga sa kanyang declaration, according to the word that I will tell you, sinabi niya sa Israel, there will be no rain for 3.5 years except by my word, na magkakaroon lang ng rain. Ibig sabihin, si Elijah ay naging mouthpiece ng Panginoon, a vessel of God's power. Kaya nga sa buhay ni Elijah, it shocks the world. Na-shock ang mundo, but they also was challenged and inspired by the commitment of Elijah as he stepped forward to declare the word of God. The word of God in his mouth happened. Nangyari ang salita ng Diyos sa pamagitan ng bibig ni Elijah. We are never as alone as we may feel and think. If we believe in Jesus, the Lord is in control over your life. We are living in a very dangerous world. In our time, napakadelikado ng mundo. Kahapon lang, sino dito ang nakaramdam ng lindol? Ha? Mga 5 o'clock yata yun? Naramdaman nyo ba yung lindol? 3 o'clock ba? Naramdaman nyo ba yung lindol na talagang ano? Kaya nga kami nanggaling sa birthday ni Juju and then, biglang nga maraming tao sa kalye at yung mga tao tahimik naman.
And then biglang merong nag-text kay Carlo na nandun sila sa 37th floor ng Union Bank at lumindol at natakot sila kasi the higher you go, talaga naman, mas ramdam mo yung shaking. Nandun ang shaking. Kaya nga dyan natin makikita, sabi namin, hindi namin naramdaman kasi nasa kalye kami. Pero ito'y sinasabi sa atin ng Bible in Matthew 24. Sabi ng mga disciples sa Panginoon, the followers of Jesus, what would be the signs of your second coming? Ang sabi nila sa Panginoon, ang sabi ng Panginoon sa kanila, this will be the signs of my second coming. There will be earthquake, there will be drought, famine, and there will be rumors of war. War, nation against other nations. Now, ito isang issue sa buhay nating lahat that we are living in this last of the last days, and we must be very careful how we will live our life. Sapagkat, hindi na po tayo magugulat sa mga lindol. Hindi na tayo magugulat sa mga gerang naririnig natin, na ngayon ay talaga narinig natin ang gera ng Amerika laban sa Syria, na nakialam sila because of that chemical war, na ngayon ay nagpakawala ang Amerika ng Tomahawk, and then at nag-ano ng missiles, na almost 60 missiles, and then tinitira nila at talagang ito ay sabi nga ng Amerika, yung mga nation na talagang naniniwala sa kanilang ginagawa ay talagang mag-join sa kanila. And I believe this would be, kung hindi ito mapipigil, this can be a possible start of the Third World War. Kaya nga, kinausap ng presidente ng Amerika, ang presidente ng China, na sabihan ang North Korea na huwag silang gagalaw. Sapagkat pag sila'y gumalaw, hindi sila pakukundanganan ng Amerika. And we know sino ang allies nitong North Korea, ang Iran, ang Russia, at ang China. At ngayon, ang Europe ay parang nagtutulong yata sa Amerika to make war against Syrian people. And after that, nagkaroon na naman ng attack sa Sweden. Isang truck na pinaandar, maraming nasagasaan, 3 agad ang namatay. Na ano ibig sabihin dito? Sabi ko nga kay Kuya B, isa lang ang pinakaano natin, the last hurrah of the enemy is terrorism. Magte-terrorize. Ang tao hindi na mangungundanganan sa buhay ng iba. Hindi na nila papansinin kung gaano kahalaga ang buhay ng tao, sapagkat kung paano pinahalagaan ng Diyos ang buhay ng tao, si Satan will inspire people to kill without reason. Kaya nga, ito'y pinapakita sa atin, we are living in a very crucial time. But remember, there will be shaking, iba't ibang pag-uga, but remember, the Lord is with you. Ang Diyos ay sumasa atin. God speaks in so many ways, frequently, persistently. He will speak to us, not in a shout, but in a whisper. Ano ang ibig sabihin nito? The Lord is telling us something na naririnig natin ang mga rumors of war and earthquake. At ang sabi nga sa ating bansa, mabilis ang uga ng plate natin ngayon. Madalas ang uga ng plate natin ngayon, kaya nga hindi nakakapagtaka, 2 weeks ago lang yata yung lindol sa Batangas, at ngayon, nagkaroon na naman ng lindol at naapektuhan din ng iba. Pero ano pinapahayag sa atin dito? Will it cause us fear? Magkakaroon ba tayo ng takot? O magkakaroon tayo ng lalong pananampalataya that we truly need God? This world needs the Lord. Kailangan natin ng Diyos. We may think, sabi nga talagang, ito na nga ba ang sitwasyon na talagang the Lord is coming? Tandaan po natin, the signs are already here. Kaya nga po, dapat tayong maging conscious how we will live. Sapagkat God will move. Always and forever, He is the God of power, the God of wonders, the God of miracles. And I believe in these last days, we will experience amazing things from our God. Amazing things will happen. Katulad ng nangyari sa panahon ni Elijah. Kamanghamanghang bagay ang nangyari. Si Elijah saw it and experienced it, how God is moving. He was the most famous and dramatic Israel's prophets. Siya yung talagang sasabihin natin na siya yung pinaka-famous at dramatic prophet ng Israel, sapagkat si Elijah ay maraming mga ginawang na talagang himala, na talagang nakita ng mga tao kung paano ang Diyos ay naghimala through him. He was sent by God not to comfort people, but to confront people.
regarding their sin. Hindi siya pinadala ng Diyos para i-comfort ang tao, kundi siya pinadala ng Diyos to confront people regarding their sin, sapagkat ito po ang tunay na kailangan maganap ngayon, na tayo po ay paalalahanan ng Diyos regarding the sins of this world. Tayo po lahat ay tumayo. Let's open our Bible sa 1 Kings chapter 18. Tayo po ay babasa mula dun sa 30. Bibigyan ko na lang kayo ng background. Chapter 18, 30 hanggang dito na po sa 39. Opo, dito tayo babasa. We will start sa 30 to 39. Let's read. Tayo po lahat ay naka-ready na. Let's read. Then Elijah said to all the people, "Come here to me." They came to him, and he repaired the altar of the Lord, which was in ruins. Elijah took 12 stones, one for each of the tribes descended from Jacob, to whom the word of the Lord had come, saying, "Your name shall be Israel." With the stones he built an altar in the name of the Lord, and he dug a trench around it large enough to hold 2 seahs of seed. He arranged the wood, cut the bull into pieces, and laid it on the wood. Then he said to them, "Fill 4 large jars with water and pour it on the offering and on the wood. Do it again," he said, and they did it again. "Do it a 3rd time," he ordered, and they did it the 3rd time. The water ran down around the altar and even filled the trench. At the time of sacrifice, the prophet Elijah stepped forward and prayed, "O Lord, God of Abraham, Isaac, and Israel, let it be known today that you are God in Israel, that I am your servant and have done all these things at your command. Answer me, O Lord, answer me, so these people will know that you, O Lord, are God, and that you are turning their hearts back again." Then the fire of the Lord fell and burned up the sacrifice, the wood, the stones, and the soil, and also licked up the water in the trench. When all the people saw this, they fell prostrate and cried, "The Lord, He is God! The Lord, He is God." Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Ito po ay sabi nga ay talagang makapangyarihang event sa buhay ng bansang Israel. Sapagkat may kapahayagan ng Diyos sa kanila upang makita nila ang katotohanan na kinakailangan silang lahat ay magising. And I believe even in our nation, the Philippines, kailangan nating magising talaga lahat sa katotohanan that there is only one God and His name is Jesus. Walang ibang Diyos na dapat kilalanin ng tao kundi ang pangalang Jesucristo. This time po, makikita natin, kaya ito'y tinawag na contest at Mount Carmel, sapagkat si Jezebel, the queen, the wicked, at siya ang pinaka-most wicked queen na nagreyna sa bansang Juda, sa bansang Israel, at wala rin makakatapat sa kanya kahit sa bansang Juda, the most wicked queen. Siya po ay naging asawa ni Ahab, pero si Jezebel ay isang pagano, a pagan. A pagan, hindi siya Israelita. Pero ito ang isang bagay na makikita natin. Ang bansang Israel ay nadala ni Jezebel at umayon si Ahab para talagang sila ay dalhin sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Jezebel, makikita po natin, abused his power bilang reyna because Ahab allowed it. Pinayagan ni Ahab bilang king ang pagiging abusado ni Jezebel bilang isang reyna na ang bansang Israel ay napahamak. He was the most wicked queen ever. Dahil pag si Jezebel ay nagalit, madali siyang magpapatay. Naalala ko yung land ni Nabot na gustong-gusto ni Ahab. Gustong-gustong bilhin ni Ahab na ayaw ni Nabot dahil sentimental value sa magulang niya ito. Inayawan niya si Nabot at sinumbong ni Ahab kay Jezebel, "Jezebel, ayaw benta ni Nabot ang kanyang lupa." "Ay, walang problema, madali yan. Patayin si Nabot." Pinapatay agad ni Jezebel si Nabot at yung land ay napapunta kay Jezebel at kay Ahab. Na dito makikita natin ganun katindi ang pagiging wicked nitong si Jezebel. Kaya nga, pagka yung tinatawag na Jezebelic spirit,
Ito yung tinatawag na masasabi natin controlling spirit in the heart of men. Now, napansin natin dito, niyaya ni Elijah ang bansang Israel, lumapit kayong lahat. Sapagkat, dito po makikita natin, nagkaroon ng talagang na Baal worship sa bansang Israel, 450 Baal worship prophets at 400 Asherah prophets. Na dito po na hook ang bansang Israel sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Na diyan natin makikita, dito po yung binabanggit ko sa verse 19 ng chapter 18. Now, summon the people from all over Israel to meet me on Mount Carmel and bring the 450 prophets of Baal and the 400 prophets of Asherah who eat at Jezebel's table. Ibig sabihin, talagang sila ay kasama-sama ni Jezebel. No. At ang sabi dito ni Elijah, okay, sabi nga dito ni Elijah, went before the people and said, how long will you waver between two opinions? If the Lord is God, verse 21, follow Him. Sabi niya, but if Baal is God, follow Him. Ibig sabihin, binigyan niya ngayon ng pagpili ang tao. Habang tayo po'y nabubuhay sa mundo, pipiliin natin ang Diyos. Sapagkat pag tayo namatay na, no turning back, wala nang pagkakataon ng tao na talagang lumapit sa Diyos. While we are still living, choose to whom you will serve. Now, ang sabi po dito, okay, sabi ni Elijah, Obadiah, sabi mo kay Ahab na mag-meet kami sa Mount Carmel together with the prophets. Una natakot si Obadiah, sapagkat siya ay devout, sabi nga, follower of God. Pero naglilingkod siya sa palace. Sabi niya, papatayin ako nila. Huwag kang matakot. And then, eto na po. Dumating na ang time na sila'y nagsama-sama. And then, ang sabi dito, ni Elijah sa verse 24 na 18, then you will, sabi nga, 23 muna, get two bulls for us, let them choose one for themselves, and let them cut it into pieces, and put it on the wood, but not set fire to it. I will prepare the other bull, and put it on the wood, but not set fire to it. Then you call on the name of your God, and I will call on the name of the Lord, the God who answers by fire. He is God. Ibig sabihin, ito po yung contest na ang sasabihin nila na talagang sila ay mananalangin yung Baal worshiper sa kanilang Diyos at si Elijah mananalangin sa totoong Diyos at ngayon ang apoy ay manggagaling sa langit. Mahirap o madali ang challenge? Mahirap o madali ang challenge? Ha? Mahirap o madali? Mahirap. But, why did Elijah had that so much courage to challenge them? Bakit meron siyang ganong klaseng tapang? Why? What was his motivation? Ano kaya ang nag-motivate kay Elijah? Alam niyo kung bakit? Nabibingit ang buhay niya dito. Ano ang nag-push kay Elijah para sila i-challenge? His faith to God. At siya'y naniniwala, totoo ang kanyang Diyos. At naniniwala siya, gagalawan Diyos, kikilos ang Diyos, at ang Diyos ay magpapababa ng apoy mula sa langit. Nothing is impossible with God. Amen? Naniniwala ba kayo na yung mga pinapanalangin nyo na kahit parang imposible ay pwedeng maganap dahil in God, nothing is impossible. Walang imposible kapag ang Diyos ang gumalaw at kumilos. I have seen so much move ng Diyos. Kung paano siya kumikilos. I have seen miracle sa buhay ng mga tao kung paano ang God ay kumakatagpo. Kaya nga walang kaduda-duda, dapat nating makita sa puso nating lahat, the Lord is just checking our faith right now. Do we have faith that can move mountains? Meron ba tayong pananampalataya na magpapagalaw sa mga bundok ng problema sa buhay mo? Do you believe God will answer your prayer? Sino dito naniniwala God will answer your prayer? Yes. Kaya nga this time, Elijah was challenging Israel to believe God. Now, ang sabi niya, ang Diyos ang sasagot sa pamagitan ng apoy. And then, ang sabi niya, kayo mga propeta ni Baal, magsama-sama kayo
at ihain nyo ang inyong bull dito sa altar. And then, dalawang altar. Gumawa kayo ng altar nyo, at ngayon, the God who will answer by fire, He is the true God. And then, noong time na yun, yung mga Baal worship propeta ay talagang nag-dance, nag-prophetic frenzy in front of that, sabi nga, altar na ginawa nila. They dance around the altar they had made, at nung hapon na, walang nangyayari. Elijah began to taunt them, sabi ni Elijah, shout louder, he said, surely he is God. Niloloko niya. Perhaps he is in deep thought or busy or traveling. Maybe he is sleeping and must be awakened. Sinabi ni Elijah, maaaring tulog yung inyong Diyos o namasyal o kinakailangan gisingin nyo. Ang sabi ni Elijah, pero alam ni Elijah, walang response. Ang Baal, sabi nga si Baal, sapagkat alam niya, si Baal ay Diyos-Diyosan at siya'y walang kapangyarihan. May mata, hindi nakakakita. May ilong, hindi nakakamoy. May tenga, hindi nakakarinig. May bibig, hindi nakakapagsalita. May kamay at hindi gumagalaw. May paa, hindi nakakalakad. Sapagkat he knew in his heart, this Baal, sabi nga, na idol ay walang buhay. But alam ni Elijah, ang Diyos niya ay buhay. Do you believe Jesus is alive? He is alive forevermore. Forevermore, forever and ever. These people sa mundo ngayon ay nagse-celebrate ng Holy Week. Pero marami mga tao ay nagpapapako, marami mga tao ay nagpipinitensya, na akala nila yung mga sakripisyong ginagawa nila ay magsisave sa kanila at maghuhugas ng kanilang kasalanan. Once and for all, ginawa na ng Panginoon ang mamatay sa krus. Ginawa na ng Panginoon ang sakripisyo for all of us. All we need to do is to receive the gift of salvation. Nothing more, nothing less. Salvation is free. Ang kaligtasan ay libre. Hindi natin kinakailang pagtrabahuan ito sapagkat ibigay mo man ang buhay mo para ikaw ay maligtas. Hindi mo kayang iligtas ang sarili mo sapagkat ang dugong ibubuhos mo ay maruming dugo. Only the blood of Jesus is the precious and pure blood. Only the blood of Jesus can wash us from all our sins. Amen? Kaya nga dyan natin makikita, sabi nga dito ni Elijah, na sabi nga, sumigaw pa kayo, gisingin nyo ang Diyos nyo. So they shouted louder and slashed themselves with swords and spears, as was their custom. Na talagang nagsugat-sugat sila. Na sabi nga ay talagang ginawa nitong Baal worshiper na talagang sila ay nag-prophetic frenzy. Pero walang nangyari, no response, no answered, no one paid attention. Okay, eto na. Walang apoy na bumaba mula sa langit sa mga Diyos, sa mga propeta ni Baal. And now, here comes Elijah. Sabi ni Elijah, come here to me. They came to him and he repaired the altar of the Lord, which was in ruins. Ito po isang issue sa buhay ng tao ngayon. Napakahalaga po the altar of worship to our God. Sa mga panahon ng bansang Israel, nawasak ang altar ng pagsamba. Sa panahon ng kultura nila, gumagawa sila ng altar, nilalagyan nila ng 12 stones representing the 12 tribes of Israel. Hindi sila naglalagay ng tau-tauhan doon. Ito isang altar lang na nilalagyan nila ng hayop na parang ito ay susunugin at kapahayagan ng kanilang pananampalataya sa Diyos. At dahil ang altar na sinasambahan ng bansang Israel, na to ay nawasak dahilan sa mga panahon na yon, ipinagpalit nila ang totoong Diyos sa Baal. Kaya nga po, nawasak ang altar na ito at ito ay ni-repair ni Elijah. He put 12 stones on that altar at siya po ay talagang, sabi nga, naglagay ng kahoy at doon inibabaw ang bull na pinatay na hiniwa-hiwa at doon ay binuhusan ng ilang beses, 3 times ng tubig na punong-puno ng halos isang bull ang inilalagay. Ibig sabihin, malaki po yun. Maaaring ganito po kalaki, and then, malalaking bato na representing the 12 tribes of Israel. Maraming panggatong na talagang ito ay talagang susunugin, magiging haing handog sa Diyos. And then, ang time na yun, sabi ni Elijah, buhusan niyo ng tubig, 1, second time, buhusan ng tubig, and the third time, napuno yung pinakakanal nung pinakalugar ng altar, at talagang puro tubig ito, puro tubig na umapaw ang tubig.
Ito ay nagsisignify na ang tao ay dapat i-repair ang altar of worship. Mga kapatid, hindi lang ang bansa natin ang nasira ang dambana ng pagsamba sa Diyos. Bawat bansa nawasak ang dambana sa pagsamba sa Diyos. Bakit? Maraming Diyos na ipinagpalit sa totoong Diyos. At ito ay isang issue sa buhay ng bawat tao. Number 1, first and foremost, repair the altar. I-repair natin ang altar of worship. Kaya nga sabi sa Romans chapter 12 verse 1, I appeal to you therefore, brethren, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable unto the Lord. Tayo po ay tunay na hinahamon ng Diyos. Namamanhik si Apostol Pablo sa atin that we present our bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is our spiritual act of worship. Na kinakailangan na tayong lahat ay tunay na bumalik sa totoong pagsamba sa Diyos. Yung pagbabalik natin sa pagsamba sa Diyos ay hindi dapat nasasahugan ng anumang Diyos sa buhay nating lahat. Sapagkat tayo po sa Pilipinas, marami tayong karanasan, marami tayong sinambang Diyos. Merong Diyos ng mga farmer, Diyos ng mga barbero, Diyos ng doktor, Diyos ng mga baog, Diyos ng Diyos ng mga, sabi nga, ng ulan, na pagdating ng Mayo, iikot na naman sa mga pistahan, ng mga Diyos para humingi ng ulan. Misa sa galit ng Diyos, hindi lang ulan ang binibigay, bagyo para matauhan. Na pati yung kanilang iniingatang halaman ay nawawasak. Kaya nga dyan natin makikita na tunay na nakakalungkot ang bansa natin. Ito yung panahon na talagang eto na naman ang mga pista sa mga Diyos-Diyosan, na kung saan talagang sasabihin na naman ng Diyos, hindi iyan. Ako ang totoong Diyos. Kaya nga maging ang Cebu ay talagang tinuruan ng Panginoon ang Cebu kung paano sila ay dapat sumamba sa totoong Diyos. Sapagkat alam natin kung ano ang history ng pag-i-introduce sa atin ng panahon ng mga Espanyol, na tayo inintrodusan ng mga alin ang sasambahin natin. Ito bang babae o itong bata? Alam natin, si Mary or si Santo Niño. Kaya nga, nung panahon ni Raha humabon, talagang pinili nila yung Santo Niño, very cute daw. Pero dumami ang lahat. Pero sabihin man natin, tayo ay inaalis sa mga pagsamba sa anito. Hindi tayo sumasamba sa ang mga anito at na-introduce pa rin tayo sa Panginoong Hesus. Kaya lang ang problema, nagkaroon ng ibang kasahog. Pati si Saint Paul, si Saint Peter, si Saint ganito, si Santa Clara, si Mara Saint Jude, marami pa. At kulang na lang, pati si Santa Claus ay sambahin. Kaya nga dyan natin makikita, napakalungkot na nagaganap sa bansa natin. And I believe every nation who worships idols will become a poor nation. Tingnan nyo ang bansa. Yung mga idol worshiper, nagiging mahirap na bansa. And I believe ito yung panahon ng mga tao ngayon sa bansang Pilipinas ay marami nakakakilala sa Lord at tunay na ang sinasambay Panginoon. Kaya nga ngayon maraming Christian churches na tunay na ang tinataas ang pangalang Jesus. At because of that, the Lord will bless the nation Philippines because we believe and we worship the true King and the Lord of Lords, none other than our Lord Jesus Christ. Amen? Kaya nga po yun ang kailangan maganap. First and foremost, repair the altar. I-repair natin ang altar sapagkat ang altar ay nawasak dahil sa pagsamba ng mga tao sa Diyos-Diyosan. I-repair natin ang altar. For so long, ang ating mga ninuno ay sumamba sa Diyos-Diyosan. At ang sabi sa aklat ng Exodus 20, because of what you are doing in worshiping the idols, I will curse you to the 4th generation. Hanggang sa ika-4 na saling lahi. And you know what? Bakit sa bansang Pilipinas ay marami ring homosexual? You know what? Ang sabi sa chapter 1 ng Romans, the result of idolatry is homosexual. So, homosexuality. Mga kapatid, I believe, tayo po'y inaalis na ng Panginoon sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Tayo inaayos ng Panginoon. Is God so good? Sino dito ang gustong i-repair ang altar of worship?
sapagkat ito ang nawasak sa panahon na ito. Repair the altar of worship. It has been so long that the true altar of worship was devastated, destroyed because of their Baal worshippers. The altar of worship is crucial in the eyes of God. Baal worship was a long-time sin of Israel and Judah, and God hated any form of worship that is not according to His standard. Idolatry is an abomination unto the Lord. Kaya nga, tayong lahat ay patuloy na ibinabalik ng Lord sa totoong pagsamba. Elijah knew kung ano ang epekto ng idolatry sa bansa niya. Kaya nga, nagkaroon ng tagtuyo, nagkaroon ng mga plague sa bansang Israel because of this. Every now and then, we too must repair the altar of worship. Tayo mismo, magre-repair din tayo ng altar ng pagsamba natin, dambana ng pagsamba natin, at sino ba ang dapat nasa sentro ng puso nating lahat? Ha? Walang iba kundi ang ating Panginoon. Ano ba yung mga pwedeng i-worship ng tao ngayon? Material things. Mga bagay na, sabi nga, material. Diba? Kaya nga rampant ang drug pushing sa bansa sapagkat ang mga Pilipino ay nahook sa material na bagay. Napansin nyo ngayon, mula na nagkaroon ng maraming gadget, nauso ang mga holdapan, patayan, namamatay dahil sa gadget. Bakit? Dahil yung mga tao hindi makabili, ninanasa nila na magkaroon din sila. Kahit pumatay po sila. Kaya nga dyan natin makikita, naalala ko isang araw, may babae talagang kinuha yung kanyang bag, nakaladkad yung babae, gasgas ang binti ng babae, talagang nahirapan yung babae dahil nasama siya. Doon sa pagkaladkad. Bakit? Sapagkat the world is getting materialistic. Totoo po ba materialistic ang tao? Abay, to the young people na medyo bata ngayon, minsan nag-uusap kami mga may edad. Nung panahon natin noon, parang simple buhay natin. Ang merienda mo, banana Q, kamote Q, gabe. Di ba? Yung kasaba cake, okay ka na eh. Eh ngayon, mga wala pang isip, hindi pa marunong magbasa, pag nakakita ng Jollibee, pag nakakita ng McDonald's, pag nakakita ng Shoemart, McDonald's. Di ba? Ayaw na nila ng mga simple. Gusto nila. At mga bata ngayon, ano-ano ang dala? Mga batang maliliit. iPad. Di ba? Yun na. Hindi na alam ng bata maglaro ng piko. Hindi na alam ng bata maglaro ng taguan. Hindi na alam ng bata maglaro ng mga, sabi nga, tumbang preso. Ano yun? Hindi namin alam yun. And you know what? Hindi lang ang utak ng tao ang naapektuhan, pati yung pagiging yung unity ng tao. Kasi sa mga larong yan, united kayo eh. Di ba? Kaya nga mapapansin natin, at ngayon, nasa hapagkainan, sabay-sabay kumakain, pero hindi nag-uusap. Bakit? Si tatay, may iPad. Si nanay, may iPhone. At tapos yung mga bata, may kanya-kanyang gadget. O, pakiabot mo yung kanin. Thank you. Di ba? Halos hindi na nag-uusap-usap. Kaya nga mga kapatid, talagang na-destroy ng kaaway, maging ang talagang pamilya. Na dito ay pinapakita sa atin, higit sa lahat, bihira na ng pamilya na talaga nagpe-pray ng sama-sama. Pero subukan yung magkalindol ng matindi. Kung hindi, sino kaya tatawagin nyo at tatawagin ko? Ha? Sino kaya? Sabi ng isang kapitbahay namin nung nagkaroon ng lindol ng Ruby Tower, naku, kung kaya palang, isang igla pala, pwede tayong patayin ng Diyos lahat? Parang noon lang niya na-realize. Naniniwala ba kayo, isang pitik pwede tayong lahat ay wala? Isang pitik, lahat ng ating mga building na nakikita sa paligid ay bagsak? God is still God. Mga kapatid, how can we protect ourselves from the destructions that is coming to the whole world? Ano ang kailangan natin gawin? Repair the altar of worship. Muli natin ayusin ang dambana ng pagsamba. Na tayo bumalik sa Panginoon, na tayong lahat ay talagang magpakita sa Panginoon ng totoong pagsisisi. Success can be an idol too.
Kahit ang pagtatagumpay ay pwedeng maging idol. Ang mga accomplishments ay pwedeng maging idol. Ang career pwedeng maging idol. Ang tao ay pwedeng maging idol. Ang sarili ay pwedeng maging idol. But God cannot tolerate a rival. Hindi papayag ang Diyos ng may karibal. Yung mga umiibig, yung mga mag-asawa, yung mga magkasintahan, papayag ba kayo na may karibal kayo? Sino dito ang payag na may karibal? O ba't ayaw niyong magsalita? Gusto niyo ba? Stick to you lang ang nagmamahal sa'yo? Stick to one? Ha? Oy, gusto niyo ba stick to one lang? Maraming mga lalaki ngayon kasama pa yung girlfriend at asawa Pag nakakitang mas maganda at sexy, kaakbay niya asawa niya o girlfriend niya. Tapos nakikita ko minsan sa kalye, sasabihin ng girlfriend o asawa yata yan. Huy, hindi na nahiya? Hindi ba? Kaya nga dyan natin makikita, yun ang mundo natin ngayon kung tao sa tao ay nagseselos, how about God? May karapatan ba magselos ang Diyos? Ha? Kaya nga, ang God, He is a jealous God. And He cannot tolerate a rival. Deuteronomy chapter 4, 23 to 24, hindi papayag ang Diyos na may karibal siya sapagkat He deserves your wholehearted devotion and love. Yang iyong mahal, second lang yan. Ang Diyos ang number one mo. Pag sinabihan ka ng boyfriend mo, you're my number 2, huwag kang ma-offend. Dahil ang number 1 niya, si God. At pag sinabi sa'yo, you're my number 2 and God is my number 1, huwag kang magduda, tapat yan. Pag sinabi niya, you're my number 1, ikaw yung number 1, may number 2 yan. Ganun lang yun. Kaya nga dyan natin makikita, napakalaga sa buhay nating lahat. That God must be the number 1 in our hearts. If God will open our hearts, sino kaya ang makikita ni Lord? Sino dito ang papayag ngayon? Halimbawa, nandito ang pinaka-camera sa heaven. At lahat ng haharap dito, bubuksan ng Diyos ang puso at makikita sino ang nasa sentro. Pipila tayong lahat. O ngayon, sino ang magdadalawang isip? Teka lang, di pa ako ayos Tsaka na lang. Diba? If God will allow us, His camera from heaven, ay talagang may spotlight ang puso mo. Will you allow that camera tumutok sa puso mo ngayon? Sino kaya ang nakaupo sa sentro ng puso mo? I just pray the Lord will find Himself in the center of your heart. Amen? Napakahalaga nito sa buhay nating lahat. God has His own way to remind us all we don't need any shaking or catastrophic thing in order to repair the altar. Hindi natin kinakailangan na magkaroon ng mga sobrang pag-uga, sobrang mga dilubyo sa buhay nating lahat para umpisahan natin i-repair ang altar. Sapagkat this is the time, give your heart to Jesus. Are you willing to give your heart to Jesus? Na gusto nyo bang paupiin ng Panginoon sa puso nyo? We have to repair the altar. Ang mga taong ng bansang Israel, nagbigay na ang Diyos ng example sa kanila sa 1 Corinthians chapter 10. Kung titignan natin ang 1 Corinthians chapter 10, ito ay reminder sa bansang Israel kung paano ang mga ninuno nila ay lumakad na minsan ay tumatalikod sa Diyos at ito'y pinapaalalahanan sila. Ang Israel po ay model example ng tao na huwag tayong tatalikod sa Diyos. Kaya hindi kayo magtataka. Ang bansang Israel, hindi natatapos ang gera, hindi natatapos ang atake, sapagkat marami pa rin ay hindi sumasamba sa totoong Diyos. And you know what? Dito tayo talagang matatauhan. Ang bansang Israel hanggang ngayon ay nag-iintay ng first coming. Ng unang pagdating ng Panginoon. Tayo alam natin why we celebrate Christmas, because Jesus came as a Savior, and there will be second coming because He will come as the King of Kings and the Lord of Lords.
may kausap ako, isang araw, sinasharean ko siya ng Word of God. Pastora, meron po bang third coming? First time ko maka-encounter ng tanong na yun. Meron po bang third coming? Wala na. Only first and second. To the first, prepare yourself. And to the second, be ready. Kinakailangan tayo pong lahat ay naging Savior and Lord natin si Jesus. Amen? Kailangan. There will be so much shaking in this world. It's not a surprise anymore. There will be rumors of war. It's not a surprise anymore. There will be drought, famine everywhere. It's not a surprise anymore. But all we need to do in preparation for the second coming of our Lord Jesus Christ, repair the altar. I-repair natin ang altar. And put Jesus in the center of our hearts. And as we put Jesus in the center of our hearts, we will be safe and secured. No matter what will happen to this world, we are protected because the Savior of this world is in our hearts. Amen? Hindi ka matatakot. Kaya nga sa bansang Israel, ito sinabi, I do not want you. Ang sabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 1, ng chapter 10. Chapter 10, verse 1. Chapter 10, verse 1. Basahin po natin lahat hanggang sa verse 11. Basahin natin lahat just to remind us. For I do not want you to be ignorant of the fact, brothers, that our forefathers were all under the cloud and that they all passed through the sea. They were all baptized into Moses in the cloud and in the sea. They all ate the same spiritual food and drank the same spiritual drink, for they drank from the spiritual rock that accompanied them, and that rock was Christ. Nevertheless, God was not pleased with most of them. Their bodies were scattered over the desert. Now these things occurred as examples to keep us from setting our hearts on evil things as they did. Do not be idolaters, as some of them were. As it is written, the people sat down to eat and drink and got up to indulge in pagan revelry. We should not commit sexual immorality, as some of them did, and in one day 23,000 of them died. We should not test the Lord, as some of them did, and were killed by snakes, and do not grumble, as some of them did, and they were killed by the destroying angel. These things happened to them as examples and were written down as warnings for us, on whom the fulfillment of the ages has come. Mga kapatid, isinulat ang 1 Corinthians 10 ni Apostol Pablo. Ikinwento niya kung paano sila lumakad under the cloud of God's protection when they were traveling from Egypt to the promised land. Na doon ay pinakain sila ng manna from heaven, pagkain ng anghel. Na doon ay pinainom sila sa pamagitan ng rock na yon, and which ating panahon, the rock of all ages is Jesus Christ. And we drink from that living water na tayo ngayon ay talagang nakakaranas ng kapangyarihan ng Diyos. And then sabi nga dito, pero patuloy silang lumilimot at kinalimutan nila na merong totoong Diyos. Kaya nga still ginawa pa rin nila ang kasalanan, ang idolatry, ang immorality, lahat ng ayaw ng Panginoon. But the Lord is telling us, I don't want you to become ignorant so that you can escape the destruction that is coming in the whole world. You know what? If you will do something that will displease God, do not pursue. Huwag mong itutuloy. Sapagat hindi mo alam kung ano ang pwedeng gawin ng Diyos. Stop everything that will displease God. Sapagkat ang Diyos ay hindi natutulog. He is watching us. He is always watching us. Mga kapatid, God should always be glorified. Kaya nga sabi doon sa Romans 12:1, I appeal to you therefore, brethren, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual act of worship. Do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may be able to know what is the perfect will of God. Malaman natin ng totoong kalooban ng Panginoon. We should say no to sin, say no to Satan, say no to temptation, because your security depends on your stability in your faith to God.
Kinakailangan umayaw tayo sa kasalanan. As you know, the world is crumbling down. Kinakailangan always check our spiritual walk. We need to make haste in following God. Magmadali tayo sa pagsunod sa Diyos. Make haste in forsaking anything of this world. Make haste in forgetting the carnal desires in our life. Make haste in flowing with the Spirit of the living God so that we can obey God. Make haste, bilisan natin. Time is crucial. Life is so short. Opportunity is once darating sa buhay mo. Kaya nga kinakailangan maging matatag tayo. If there's anything we need to do every day, pakisabi mo sa katabi mo, surrender. Surrender. Tayo magsuko ng buhay sa Diyos. And next, sa time na ito, makikita natin, kung meron man tayong dapat ayusin natin. If there's anything na ang ating altar of worship ay nasira, repair the altar of worship. The Lord is coming so near. Have you been trapped by the carnal desires of this world? Na-trap ba tayo ng mga desires sa mundong ito? Have you been tempted to follow the God of this world? Do you miss to flow with the Spirit of God? Fix everything in the name of God. Ayusin natin. Ayusin natin. Huwag natin pabayaan na maloko tayo ng kaaway. The Lord is coming. 1 Kings chapter 18 again. This time, sabi niya, okay, sabi niya ganon, sige, punuin nyo ng tubig ang altar, ang dambana. And then, ang sabi dito ni Elijah sa mga tao, sa 32, ang sabi niya rito, verse 32 to 35, with the stones, he built an altar in the name of the Lord, and he dug a trench around it large enough to hold seahs of seed. He arranged the wood, cut the bull into pieces, and laid it on the wood. Then he said to them, fill 4 large jars with water and pour it on the offering and on the wood. Na ito yung offering is your body. Yung body natin ay talagang, sabi nga, ihain natin sa Panginoon bilang haing sakripisyo sa ating Panginoon. Do it the third time, he ordered, and they did it the third time. The water ran down around the altar, the heart of a man filled with a trench. Sabi nga ganon, even the trench. Ibig sabihin na talagang ang puso natin, ang ating katawan, ang ating kaluluwa, ihahanda na natin. Ito na yung panahon. At the time na dito makikita natin na talagang ginawa nila ito, ay talagang merong isang bagay na gustong i-restore ang God through Elijah's commandment sa kanila. Second, restore your offering to God. Ano mang ang handog mo sa Diyos, i-restore mo sa Panginoon. How about our offering? Yes, our body is an offering, lay it down at the altar. And then sa ating mga tinatangkilik, sa mga pinagkakaloob ng God, is God satisfied? Are we faithful in giving what is due to God? Are we faithful? Saan galing ang buhay mo? Sino nagkaloob sa'yo ng trabaho? Sino nagkaloob sa'yo ng lakas? Sino nagkaloob sa'yo ng bahay? Sino nagkaloob sa'yo ng kakayahang kumain? Oo, pwede kang bumili, pero yung appetite, hindi mo pwedeng bilhin. Sino ang may kaloob sa'yo ng lahat ng nasa sa'yo ngayon? Kanino galing ang lahat-lahat na nasa buhay mo? At kanino mo ibabalik ang pasasalamat? Restore your offering. Ibalik natin muli ang offering. At ito, nung nasira ang altar, pati kanilang offering sa God ay nasira. Do we want to truly obey God? Are we serving God for nothing? Alam niyo kung bakit? We will only serve God for nothing if we are not faithful and obedient to God. Kinakailangan maging masunurin tayo sa Diyos. Malakay 1, 10 to 11. Malakay 1, 10 to 11, this was God's message to Israel. Malakay 1, 10 to 11, ang sabi dito, okay, verse 9 hanggang 11. Let's read, 9 to 11, 9 to 11. Now, basahin po natin lahat. Implore God to be gracious to us. With such offerings from your hands, will He accept you? Says the Lord Almighty.
Oh, that one of you would shut the temple doors so that you would not light useless fires on my altar. I am not pleased with you, says the Lord Almighty, and I will accept no offering from your hands. My name will be great among the nations from the rising to the setting of the sun. In every place incense and pure offerings will be brought to my name because my name will be great among the nations, says the Lord Almighty. Verse 14. Verse 14. Let's read. Cursed is the cheat who has an acceptable male in his flock and vows to give it, but then sacrifices a blemished animal to the Lord. For I am a great king, says the Lord Almighty, and my name is to be feared among the nations. Wow! You know what? Even sa ating pagkakaloob sa Diyos, kung ikaw ay magkakaloob, ibigay mo yung tapat na pagkakaloob. Yung tapat na pagkakaloob, doon natutuwa ang Diyos. Sapagkat ayaw ng Diyos ang mandaraya, the cheaters. Curse is the cheat. Di ba? Ayaw ng Diyos na dadayain natin siya. Na tayong lahat ay maging tapat sa ating Panginoon sa pagkakaloob. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, kapag tayo unfaithful, disobedient sa pagkakaloob, we are just offering. Ano ang sabi ng Panginoon dyan? A useless fires on the altar. Walang kwentang apoy sa altar ng Panginoon. Mga kapatid, if you are buying shoes, part of your tithes, ang suot mo ay nakaw. If you are wearing dress, ang suot mo ay hindi ka naging tapat sa Diyos, nakaw yun. Kumain ka sa mamahaling restaurant, hindi mo tinapat sa Diyos ang pagkakaloob, kumakain ka ng nakaw. Mga kapatid, I believe the Lord wants to bless us all. The Lord wants to bless us all. Kapag tayo, sabi nga, ay talaga nag-offer sa Panginoon, even our service to God, it is just a useless fire, a useless light, a strange fire, sapagkat the Lord cannot accept an offering from a disobedient child of God. Naniniwala ako, the Lord wants to bless us all. Sino dito ang gusto mong pagpalain ka ng Diyos? Nung ikaw ay naghahanap ng trabaho, kanino ka humingi ng tulong para ikaw ibigyan ng trabaho? Sa barangay captain? Kay Duterte? Sino ang hiningan mo ng tulong para ikaw ay bigyan ng trabaho? Kanino? Kanino galing ang trabaho mo? Bakit ka nakapag-aral? Sino ang ginamit ng Diyos sa'yo sa pag-aaral mo? Magulang mo. Kanino galing ang pera ng magulang mo? Sa God. Ngayon, lahat ba ng nasa atin galing sa Diyos? Kanino mo ibabalik? Sa God. Restore that offering to God. Mga kapatid, kaya inirepair ang altar, pati yung bull ay hinanda, pagkat may meaning yun sa bansang Israel at may meaning sa ating lahat. God's own people became so unfaithful and disobedient, kaya nga dumating ang famine. Mga kapatid, napakahalaga na tayo maging tapat sa Diyos. If we will give God what is due to Him, you will be blessed. Anong gagawin ng Diyos sa Malakay 3:10, a very famous verse sa ating lahat? Malakay 3:10, ang sabi nga ng Panginoon, you cheat me. Sabi mo, bibigay mo sa akin yung maayos na hayop. Bakit binigay mo sa akin yung pilay? Bakit binigay mo sa akin yung bulag? Hindi yan ang kailangan ko. Sabi nga, when you bring, sabi niya sa chapter 1 ng Panginoon, doon sa chapter 1 verse 13, when you bring injured, crippled, or diseased animals and offer them as sacrifices, should I accept them from your hands? Tatanggapin ko ba? Mga kapatid, gusto ng Panginoon, your perfect offering. Amen? 10. Basahin natin lahat. And you say, what a burden. And you snip, sorry. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. Praise God!
Nais nyo ba na talagang umapaw ka sa pagpapala? And you know what? Promotion after promotion will come your way. Protection after protection will come your way. Provision after provision will come your way because you prioritize your God. From the fullness of His grace, we receive blessing upon blessing after another. Kaya nga, napakalaga ito mga kapatid. Kinakailangan magkaroon tayo ng tapat na puso sa ating Panginoon. His love never ends. His generosity never ends. What we give and how we live reflects our sincerity with our God. Have, sabi nga, a heart that is faithful to God. Tayo pong lahat ay magkaloob kung ano ang dapat para sa ating Panginoon. Sapagkat ayaw ng Diyos na tayo magkamali na magkaroon tayo ng little idols in our hearts. Little idols in our heart. I pray na lahat tayo magiging tapat sa Diyos. Remember yung kunento ko nga sa inyong asawa ni Pastor Ed de Guzman ng Yemilip? Hindi ito yung Ed de Guzman ni Pastor Dan Balais. Pastor Eddie de Guzman. Bagong-bago akong Christian, narinig ko yung patotoong yun. May cancer yung asawa niya si Sister Julie. Terminal cancer. At dahil gusto niya na bago mamatay si Sister Julie, patuyuan ito ng magandang bahay na pangarap niya. Kaya nga dahil siya ay businessman, nag-ano siya ng pera para dito. Pero ang sabi ng Panginoon, ibigay mo yan doon sa tinatayo kong house for my worship. Ang ginawa ni Eddie de Guzman, ibinigay niya. Talagang mamamatay na si Sister Julie, kaya mamadaliin niya ang pagpapatayo. And you know what? Nung ibinigay niya yung hinihingi ng Diyos, alam nyo, the first miracle happened. Si Sister Julie de Guzman ay completely na-heal sa cancer. Hanggang ngayon buhay siya. 1970s ko narinig yung patotoong yun. At yung bahay na patayo, times 3 ang naging halaga at ang business nila ay pinagpala. At ang napatayo niyang bahay, hindi basta bahay lang, merong sariling swimming pool sa loob. Kaya nga ano ibig sabihin dito? Hindi kailanman nakakalimutan ng Diyos ang iyong pagtatapat sa Kanya. Mga kapatid, napakahirap pag tayo hindi naging tapat. Ang Panginoon ay tunay na pinagmamasdan what we are giving to His house. The storehouse of the Lord is full of blessings and He wants these blessings to be poured out in your life. Gusto niyang buhusan ka ng pagpapala. Sino dito ang gustong buhusan ka ng pagpapala? Ha? Sino dito ang gusto mong buhusan ka ng pagpapala? Pakisabi mo sa katabi mo, magtapat ka. At sino dito ang gusto mong buhusan ka ng pagpapalo? Wala. Kaya nga, kung gusto natin pagpapala, magtapat tayo. Sa mga specific needs natin, ang Diyos ay nagkakaroon ng talagang desire na ipagkaloob sa atin. Everything that belongs to God must be given to God. Our offering to God must be pure, holy, acceptable unto Him. It must be given with sincerity, with obedience, with faithfulness. It must be filled with thanksgiving and praises and worship because everything in your life belongs to God. Amen? And lastly, ang sabi po dito sa 1 Kings again, nung time na binuhos na ni Elijah, pinabusan niya ng tubig ang trench, yung offering, ito po ang sabi ni Elijah sa verse 36, naging prayer niya, O Lord, God of Abraham, Isaac, and Israel, let it be known today that you are God in Israel, and that I am your servant, and have done all these things at your command. Answer me, O Lord, answer me, so these people will know that you, O Lord, are God, and that you are turning their hearts back again. Then the fire of the Lord fell, burned up the sacrifice, the wood, the stones, and the soil, and also licked up the water in the trench. When all the people saw this, they fell prostrate and cried to the Lord, He is God, the Lord is God. Anong pinapakita sa atin ng Bible? Thirdly, if you repair the altar and restore the offering, thirdly, return to God. Balikan mo ang Diyos. Return to God. Gusto ng Panginoon, balikan mo siya. And this time, pinababalik ang bansang Israel ng Diyos sa tunay na pagsamba, sa totoong devotion sa Panginoon. Sapagkat we can only have a powerful prayer in our life if we will allow our hearts to return to God. God will surely manifest in our prayer. He will show Himself glorious if we will return our hearts to God.
Ibalik natin lagi ang puso natin sa Panginoon sapagkat gusto ng Panginoon pagpalain tayo. At nireveal niya sa bansang Israel kung sino siya. And the Lord of Abraham, Isaac, and Jacob, He was the God who answers by fire. Siya ay sumagot. Sabi nga, nang time na yung nag-pray si Elijah, O Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, hayaan mong ika'y tumugon sa panalangin. Mula sa kalangitan ay bumaba ang apoy. Mula sa kalangitan ay bumaba ang apoy. Mga kapatid, kayang-kaya ng Diyos bababain ang apoy. He is the God who answers by fire so that He will prove Himself to you. He is God. One time, kami nagkakaroon ng fire night dito ng mga young people. And we are asking God to send forth the fire in this place. At isang kabataan dito, ang kitang-kita niya, yung apoy mula sa langit ay pumasok sa loob. Iyak siya ng iyak. Umiyak siya ng todo nun. Pero I believe, siya yung talagang gustong katagpuin ng todo ng Diyos sapagkat the altar of her worship must be repaired. The offering of her heart must be repaired. And then she must return to God. Kinakailangan mga kapatid na talagang balikan natin ng Diyos. God will stand in the midst of His people sapagkat gusto niyang ipahayag sa atin, we need the revival fire of His, sabi nga, of His touch sa buhay natin. Sapagkat the rain of blessings will come forth in your life as we restore our heart to God. Ibalik natin ang puso natin sa Diyos. After this, ano ang nangyari? Nung time na na-repair ang altar, na-restore ang offering, nag-return sila sa God, eto na. 41, sabi ni Elijah, Elijah said to Ahab, King Ahab, go, eat and drink. Nakita, pinapatay ang lahat ng false prophets ni Baal at Asherah. All in all, ang napatay na propeta ni Baal at Asherah ng idol worshippers, 850 people. That time, the prophets, the false prophets. And sabi ni Elijah sa Ahab, go, eat and drink, or there is the sound of a heavy rain. For 3.5 years, walang ulan, ni gapatak ng ulan ay wala. Sabi ni Elijah, bilisan mo, Ahab, kumain ka na, baka abutan ka ng ulan. So Ahab went up to eat and drink, but Elijah climbed to the top of the Carmel mountain, bent down to the ground, and put his face between his knees. Go and look toward the sea, he told his servant. Ito si Elisha. And he went up and looked. There is nothing there, he said. 7 times Elijah said, go back. The 7th time, the servant reported, a cloud as small as a man's hand is rising from the sea. Sabi kasing laki lang ng kamao. So Elijah said, go and tell Ahab, hitch up your chariots, bilisan mo. Go down before the rain stops. Meanwhile, the sky grew black with clouds, and the wind rose, a heavy rain came on, and Ahab rode up to Jezreel. The power of the Lord came upon Elijah, and tucking his cloak into his belt, he ran ahead of Ahab all the way to Jezreel. Imagine nyo, nakakabayo ha? Si Ahab, naunahan ni Elijah. Nakita niyo yung point? Nakakabayo si Ahab. Pero si Elijah ay tumakbo, sinabayan siya at nauna sa Elijah. It means something. God is manifesting Himself. After the famine and drought, nung time na ang altara na repair, na restore ang offering, dahil silang lahat ay bumalik sa Diyos, the blessings of heaven came sa bansang Israel. The rain of revival first, and the rain of blessings ay darating sa buhay nating lahat. Amen? Do you believe? The Lord is touching us all now. Do you need God? Do we need God? Do we need God's blessings to be upon us all? Do we need God's protection? Do we need God to touch us all? Kailangan nating lahat, kung merong bahagi ng altar na nawasak, muli mong ayusin. Kung meron kang dapat ibalik sa Panginoon dahil sa unfaithful offering mo, ibalik mo sa Diyos what is due to Him. At kung meron mang dapat na ibalik mo sa Panginoon, ibalik mo ang puso mo sa Diyos. And I believe the rain of blessings are coming. Amen? Amen. Sino dito ang gusto mo pagpalain ka ng Diyos? Do you believe the Lord is a God who can give things sa buhay mo?
Sino dito may mga prayer request? Ha? May mga prayer request ba tayo sa Lord? Naniniwala ba kayo na ang Diyos ang dali-dali niyang tumugon sa buhay mo? This is the greatest season of our life. Why? God can easily answer our prayers. Ang Diyos ay tumutugon. Ang Diyos ay sumasagot. Ang Diyos ay sumasagot. One time, just to share to you, I was studying at that time, yung para sa camp. Nakaupo ako doon sa study place ko. And then, nagsusulat ako, nag-aaral. Biglang naglagay sa puso ko ang God ng, patawagin ko si Presi. Hindi yung Monday eh. Ordinary day, Tuesday ata. Nang time na yun, sabi ko, bakit biglang nag-desire ako na patawagin ko si Presi? At tabi ko ang telephone, simple. Panginoon, hayaan mong tumawag si Presi ngayon. Tapos bumalik na naman ako. In 30 minutes, nag-ring ang phone. Guess who? Si Presi. Then sabi ko, Pres, answered prayer. Nakakatuwa ang Diyos, no? Oo. Sabi ko, in a short time, nagsabi ako, Lord, patawagin mo po siya, tumawag kang bigla. And then nag-pray kami at that time. And you know what? Napakasarap maging anak ng Diyos. Napakasarap magtiwala sa Diyos. Napakasarap ibigay ang buhay sa Diyos. Napakasarap maging tapat sa Diyos. At napakasarap sumunod sa Diyos. Sapagkat the Lord is the God of blessings. He will bless us all. Amen? Mga kapatid, kailangan lang natin gawin, repair the altar, restore your offering, and return to God. Tayo po lahat, asan ang worship team? The worship team, asan? Kailangan nating gawin to repair the altar of worship. Is there any idol in our heart na dapat talikuran natin? Kinakailangan sumunod tayo sa Diyos. Tayong lahat ay tumayo, mga kapatid. Lahat ng bagay sa buhay natin lahat ay galing sa Diyos. Walang bagay tayong tinatangkilik na sa talagang masasabi mong iyo, kundi ito'y galing lang sa Diyos. And I just pray this time, let us repair the altar of worship. Let us restore our offering to God. And let us return our hearts to the Savior and Lord of our life. As we worship God, will you just commit your heart once again to God? Nasasabihin mo, ayusin mo ang buhay ko, ayusin mo ang puso ko. Amen. To keep your lovely face ever before my eyes, this is my prayer. Make it my strong desire, and in my secret Only God knows heart, the secrets of your heart. no other love Can He find competes. Himself in the center of that heart? No rival throne survives, and I serve only you. To keep your lovely face. To keep your lovely face. Look unto Jesus, the finisher and the author of your faith. Ever before my eyes, this is I pray. Make it my strong desire, and in my secret heart,
No other throne survives, and I serve only you. Just close your eyes this time. Yes, Lord. As the worship team continue to worship, I believe there's some of you who needs to surrender any idol in your heart. Many times, ito ang nagiging karibal ng Diyos sa buhay mo. Kung meron kang alam na nagiging karibal ng Diyos sa puso mo, will you just open your heart to God and surrender it to Him? Just lift up your hands to God. Nasasabihin mo, I surrender any idol in my heart. Anumang nagiging kalaban ng Diyos sa buhay mo, it can be something. It can be material, it can be your career, it can be anybody in this world sa buhay mo. Just surrender it to God and tell to God, I am willing to surrender, oh God. Pray to God, I surrender everything to you. I surrender to you, Lord. If you know that the altar of worship has been damaged, dahil may mga times sa buhay mo, nakalimutan mo siya, na ipagpalit mo siya sa ibang bagay sa buhay mo, will you tell to God, you are willing to repair the altar of worship? You are willing to be faithful to God. If you have been disobedient and unfaithful in your giving to God, will you tell to God this time, Lord, I am willing to become faithful and obedient to my offering to you. And the Lord is calling all of us, return to God. Return to your first love. Return to Jesus. He is the source of everything sa buhay nating lahat. He has given everything to us. And He is the only one who has the authority to bless you. And He can bless you more than you can ask or imagine. He can pour out the blessings from heaven in your life. Even the dead dreams in your life, He can resurrect it. And He can touch even the future of your family, the future of your the future dreams sa buhay mo. And the Lord wants you to receive that blessings from heaven if you will just allow Him to touch you right now. Be restored to God, return to God, and repair that altar of worship unto God. If you know you have something to surrender to God, just lift up your hands to God as a sign of complete commitment to your God. Father God, in the name of Jesus, Yes, Lord God. these are the hands of your people, O God, lifting up unto you, God. Surrendering everything to you, God, knowing that you are the source of everything in our lives, O God. Lord Jesus, we commit everything to you, O God. Help us to repair the altar of worship. Yes, God. That we will, Father God, declare in our hearts that there's only one God in our lives, but only you alone, O God. Amen, Lord. And Lord, help us to restore whatever things na hindi namin na ipagkaloob sa iyo. Our offering of praise, our offering of what you have given us, O God. Yes, God. And Lord Jesus, help us to return to you always. Yes. Touch us all, O God. Yes, Touch us all. At hayaan mong bawat isa ay italaga ang buhay sa iyo. And Lord, we declare, we will obey you 100%. Amen. And we will be faithful until the end. Yes. Church, let us declare this prayer. Lord Jesus, Lord Jesus, help me to become faithful. help me to become Help me to become sincere. help me to become Help me to become loyal. become Help me to loyal. become a life that is so surrendered to you, O God. Help me to become surrendered Help me to love you with all our hearts, in all our with heart, all our minds, in all mind, with all our souls, in all our with soul, all our strength. in all- And Lord Jesus, Lord Jesus, we lay down our lives to you we lay them our as a lives living sacrifice, as a living sacrifice, holy and acceptable to holy you, and acceptable which to is you. our spiritual act of worship. Um, And from now on, O God, and now on, we give our complete devotion
our complete commitment to you. Complete. You are my only God. my You only are our only Savior, our only King, our only Lord. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen, amen, amen.